morning ka-Berks. Chris Cusinero po. Oras na po 7 na umaga, 7:42 June 15. Marami nagtatanong bakit daw dito ako natutulog sa sahig at hindi ako bumili ng kama or bed, maski folding bed, para masarap yung tulog ko, hindi masakit sa likod. Actually, okay naman ako sa ganitong tulog eh. Nasanay na rin ako, matagal na rin ako na natutulog lang sa sahig. Basta meron lang kutsyon. Meron akong kutsyon, meron akong dalawang unan dito. Okay na ako dyan. Hindi ako maselan pagdating sa tulugan. Hirap daw ako tumayo dahil may mga pagkakataon na binablog ko na tatayo ako sa kama. Okay lang. Mabigat lang talaga yung tiyan ko. Tara, tayo na tayo at magluto na tayo ng almusal. Kain na tayo ka-Berks. Si Angelo tulog pa. Day off ko ngayon. Day off din naman ni Angelo ngayon. Pero ayoko siyang gisingin pag day off siya. Gusto ko kung anong oras siya magising. Okay lang. Wala naman siyang pasok sa trabaho eh. Magkape muna tayo. So wala kaming rice ngayong araw. Hindi ako nagluto ng rice. Meron ako wheat bread. Lord, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa akin ngayong araw. Lord, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo sa akin ngayong araw. At maraming salamat din sa pagsuporta at pagmamahal niyo sa aming lahat, lalo na sa aking mga ka-Berks, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Jesus Christ our Lord, Amen. Kain na tayo. May lakad kasi ako ngayon kaya maaga ako nagising. Itong ham na to, ito yung binili ko pa siguro mga 3 months ago, 4 months ago na. Pero nasa freezer. Hiniwa. Nag-sale kasi yung ham sa store kung saan ako nagtatrabaho. Tapos, ang ginawa ko, bumili ako ng dalawa. Tapos hiniwa-hiwa ko lang siya, nilagay ko sa freezer. Yan. Halos 4 na buwan na yata, 5 buwan. Hindi ko na alam kung kailan. Hanggang ngayon, kinakain ko pa rin. So katatapos ko lang na kumain ng almusal at diretso na tayo sa pupuntahan ko ngayon. Si Angelo, mamaya pa magigising yun. At pag nagising yun, alam naman niya na wala ako. Kakain na lang yun, may pagkain naman sa bahay. So wala man palang 20 minutes, nandito na ako kaagad. Nandito kasi yung pupuntahan ko. Galing ako ng Bloodworks nung nakaraang linggo at syempre yung result noon dinala dito sa family doctor ko dito sa store na to at tinawagan nga ako na mag-report ako ngayong araw. So magre-report tayo ngayon dito. 20 minutes lang yung biyahe hanggang dito. Mas malapit kasi ito sa bahay. Samantalang yung trabaho ko, more than 30 to 45 minutes. Minsan pag traffic, inaabot pa ng 1 hour. Dito 20 minutes lang. Ito kasi yung pinakamalapit na Walmart sa bahay. Anyway, so punta na tayo sa clinic at alamin natin kung anong sasabihin ni Doc.
tungkol sa aking health. Hello. Hello, Doc. How are you? Good, good, good. Can you please close the door? Hello. I am Dr. Erika. I am shadowing Dr. Asma. Is Oh, it okay if I stay there? yes, of course. Thank you. Okay. How are you doing? The shadow or me? You. I'm okay, Doc. Thank you. Okay. So this time your results are back and sugar level still 7.1. I'm trying to control it, Doc. Yeah, last time, Yeah. but it's much better than before. Thank you. Yeah, last year it was 11 and now Yeah. yeah. But you No rice, no rice, no rice, no rice. Good. That is good thing. Okay, and your kidney functions are a little bit better. It is last time it was 15.23 and this time it is 5.7. Wow. Yeah, it is. This is the improvement. Thank you, Doc. So other than that, all test results are okay. So just to make sure that you should continue your efforts. Thank you, Doc. Okay. I'll what do about- my best. Yeah. So, okay naman pala lahat ng resulta. So, thank you, Lord, that ako'y healthy kahit pa paano kaysa dati. Bumaba yung sugar, bumaba yung problema sa kidney, at naging maayos na lahat. Nung Saturday na nasa work ako, nahihilo ako, tapos gusto kong magsuka para akong naglilihi, parang ganon. Tapos nagpaalam ako na uuwi ako na maaga, at kinabukasan hindi pa rin ako makapasok kasi masakit yung ulo ko. So sabi ko baka result yun ng aking high blood o cholesterol o diabetes. Tapos nung sinabi nga ngayon ni Doc na okay pala ang lahat, kasi nga nagpa blood works ako last week. So yun nga yung naging resulta, okay naman pala. Tingin ko dahil yun sa puyat ko dahil ang pasok ko alas 7 ng umaga, mga ilang araw ako alas 7, Thursday, Friday, Saturday. Alas 7 ng umaga ang pasok ko. So ang nangyari, alas 5 pa lang ng madaling araw, umaga, gumigising na ako dahil meron ako alawas na 1 hour. Tapos nandun na lahat, pagkain, pag-CR, paliligo at kung ano-ano pa. Tapos yung remaining 1 hour, yun naman yung biyahe ko papunta ng trabaho, kasi nga medyo malayo talaga yung trabaho ko sa bahay. At alam ko meron akong insomnia yung hindi ka makatulog sa gabi. Biruin mo minsan alas 12, alauna na ako natutulog, tapos alas 5 gigising ako para mag-ayos na at pumasok sa trabaho. Kaya kita ng mga kasamahan ko sa trabaho, minsan tulala ako, minsan masakit ang ulo ko nga. Siguro tingin ko yun yung reason kung bakit nagkaroon ako ng masamang pakiramdam nung mga nakaraang araw. Kausapin ko siguro yung aking supervisor na wag na ako ilipat sa morning shift. Maganda yung morning shift kasi maaga ka makakauwi. Pero mahirap para sa akin kasi hindi naman ako makatulog sa gabi. At pagdating ko ng bahay, sa hapon, hindi rin ako makatulog sa hapon. At magluluto naman ako ng dinner, at isusunduin ko yung anak ko. At the same time, gagawa ako ng vlog or mag-i-edit ako ng mga vlog. So, hindi ganun kadali. But anyway, masayang-masaya na ako. Positive pa rin ako na yung aking sugar at saka yung aking kidney is okay. At nag-i-improve. Yan ang pinaka-importante sa akin ngayon. So, tara na. At balik na tayo sa bahay. Baka gising na si Angelo. Hindi ko alam kung saan ang plano namin ngayong mag-ama. But we make sure na we're going to do something today na pwede natin i-share dito sa ating vlog. So, tara. Uwi na tayo, Kuberks. So, dito na tayo sa bahay. At wala na si Angelo, umalis na. May lakad pala yung anak ko ngayong araw. At wala na rin yung kanyang breakfast dito, so kumain na si Angelo.
Ngayon naman, si Epipanyo, yung kaibigan nating chef sa golf course, nag-message sa atin. Ang sabi niya sa akin mag-ihaw-ihaw daw tayo ngayong hapon. So, yun na lang yung pupuntahan natin. Doon na lang tayong magbablog. Samahan nyo kami. Hindi ko alam kung tapos na si Angelo sa meeting niya mamaya, kung makakasama siya sa pag-ihaw-ihaw natin sa park. Pero, yun nga, doon ang punta natin. So, magpe-prepare ako, maghahanap ako ng pwede kong i-share para sa ihaw-ihaw. Hindi na kami natuloy nila Ipe na mag-barbecue. Kasi nga naman, sobrang dilim na naman. Mukhang uulan. Anak naman ng tipaklong, lagi na lang ganito yung weather dito sa Calgary. Ang dilim. Ka-Berks. Nung isang araw, nagkaroon ng tornado sa Winnipeg ba yun? Malaking tornado. Tapos sa sa may part ng Airdrie yata last week. So medyo nakakatakot kasi itong weather na to. Parang hindi na normal. Kasi halos araw-araw na ganito yung weather na madilim. As in sobrang dilim talaga. Kaya hindi kami lumalabas ni Angelo. Dito lang muna kami sa bahay. Kung lalabas man kami, dito lang kami sa downtown. So kagaya ngayon, naisipan namin na maglakad-lakad. Punta kami ng downtown saglit. So nakita nyo naman na nag-drive tayo papunta ng downtown. Pagdating namin ng downtown, wala kami maparkingan. Ikot kami ng ikot, siguro mga 10 minutes kami ikot na ikot doon. So dito na lang kami sa malapit sa hello guys. So dito na lang kami malapit sa bahay. Yung Coco dito malapit sa bahay. So, andito na tayo ngayon sa Coco at medyo matagal-tagal din yung paghihintay kasi mag-isa lang yung yung nandun sa loob na gumagawa. Ang dami niyang order. Pero mag-isa lang siya. So, dito lang muna kami ni Angelo sa labas habang nag-aantay ng aming order. Kung gusto nyo nga palang mag-apply dito, ayan we are hiring. Scan nyo yung barcode. Hiring sila dito malapit sa bahay. O kaya send your resume. Ano ka Berks? Magkano yung sugar itong sa akin? Konti lang konting sugar lang to. Para lang anong tawag dito? Yung pagka-crave namin ng sweet ng anak ko ngayong araw. Pero sa akin, konting-konti lang yung sugar. Layo pa ng binyahe namin, saan pa kami dumaan para lang dito sa drinks namin na to. So pagka mahal-mahal ito kasi maraming gasolina na ubos nito. Ayos. So tara, uwi na tayo. Nakaikot na kami na anak ko. Uwi na tayo nak o gusto mo umikot pa? Uwi na. Uwi na sige, uwi na tayo. Nakita mo ba yung susi ng sasakyan? Ang dami sana namin plano ni Angelo ngayon na mag-picnic sa labas, sa park at kung saan-saan pa dahil day off namin pareho. Ang sama-sama ng weather. Angelo! Tara na! So, nag-iaya na lang siya na kain na lang doon kami sa McDonald's. Totally, malapit lang naman yun dito sa bahay. At
Kanina nga nasa labas kami. Nagkukwentuhan kami sa labas. Bagal magbihis. O, ayos na. Lalakad lang kami. Para matagtag yung mga taba-taba namin sa katawan. Kung dito ka lang sa loob ng bahay, masasuffocate ka ng carbon dioxide at wala ka ng mahihingan na oxygen. Kaya kailangan namin lumabas para ma-relax naman yung utak namin. Ngayon naman, ang ganda naman ng weather. Ang lakas ng hangin, pero ang ganda ng weather. Pero maya-maya, sigurado, madilim na naman. Yung weather talaga dito sa Calgary ganito. Uulan na araw, maghihil, magtotornado, ganun. Ngayong summer. Nalak mo na ba yung bahay mo? Oh. Saan tayo? So sabi ni Angelo, wag na raw kami sa McDo. Dito na lang daw kami sa coffee shop. Meron ditong coffee shop na malapit dito sa bahay eh. Ito yung Belvera Coffee Shop. Magkakape na lang daw kami. Ay, may mga ice cream din pala sila rito. Saka mga salad-salad. O, pili na anong gusto mong orderin dyan, o. May mga sandwiches din sila. Tapos may mga coffee. Mukhang sosyalin tong kape na to, ha. Sanay lang ako sa Tim Hortons na coffee saka sa McDo, hindi tigwa $1 eh. Hindi naman kailangan na marami kang pera sa pamamasyal. Hindi naman kailangan na mamahalin ang kakainan na restaurant. Masarap ba yan, na? Check ko pa, di ko pala titikman. Mahalaga naman talaga ang mga memories na mabubuo kasama Ang masarap, oh. May mga nuts pa eh. Ako yung nagpamahal yata yung yung baso saka itong platito eh. salo. Ano kung kulang sa salapi? Basta ba sobra sa pagmamahal? So, tapos na tayo magkape eh. Sarap din yung kape nila, in fairness, no, nak? Siyempre, beans namin yung ginagamit namin. Sarap yung kape nila. Kasi yung beans nila, saan galing yung beans? Fratello. Si Angelo kasi nagtatrabaho nga sa coffee shop. Yung ginagamit din daw nilang beans is same ng beans na ginagamit dito, no? Vouch ko yung Fratello coffee. So, where are we going now? We're going home? We're going home. Let's go. Oh, we're going home na raw. Kaberks, di ba dinig niyo sinabi niya na uwi na raw kami? Bro, uwi naman tayo. Oh, nasan tayo ngayon? Uwi tayo. Oh, ano yan? Ano yan? Hindi, may pipikapin lang ako. Oo, may pipikapin ay, lang ako. matakaw. May- Kaya sinasabihan tayong dalawang elepante. Pa kayo, pambili ko. Elepante daw tayong dalawa. Elepante? May nag-comment, elepante daw kami. Tapos meron din isa nag-comment, kambal daw kami na hippopotamus. Sige na nga, okay lang. Di pa kasi kami nagla-lunch ng anak ko. Anong oras na? Anong oras na? Alas 3 na, no? Alas 2. Alas 2 ng hapon, di pa kami nagla-lunch. Ayaw ko ba appetizer natin yung kape? Kape yung appetizer natin. Alam mo yung sa akin, yung mura lang. Yung 5. Dito lang tayo kumain para ma-enjoy natin dito. Mura lang. Oo, yung mura lang. Yan. 50 cents. Anin ko yan. Mura lang nga mo. Sus, kaya-kaya kong gawin yan. Mayonnaise lang yan, at saka habanero sauce. Yung $5 nandyan, ayun o. $5 Mac value. Doon. Yan, oh. Ranch. Ay, may bago. Ranch lang ako, ranch.
Tapos regular lang. Regular lang lahat yan. Tapos, ayan o. Yun lang yun. Kanina na lumabas kami ni Angelo, ang ganda ng weather, di ba? Pinakita ko sa inyo. Mga 1 hour ago lang. Ngayon din yung weather ulit. Sobrang dilim na naman. Sobrang lakas pa ng hangin. Anak naman ng tipaklong, oh. 1 hour ago lang may araw. Ang dilim-dilim na. Tara na nga, uwi na tayo. Ano yung sabi nyo sa akin lagi nung first time ko dito? Welcome to Calgary, anak! Welcome to Calgary. Welcome to Calgary, Kaberks. Tingnan nyo naman kung gaano kadilim dito sa Calgary. Ito yung tinatawag na the Blue Sky City. Always dark sky. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho.